Naranasan mo na bang mangarap na magkaroon ng sariling garden pero napapakamot ka na lang sa ulo kasi ang liit ng espasyo mo? O baka naman iniisip mo, naku, gastos na naman yan? Kung oo ang sagot mo, para sa'yo ang video na to. Akala mo siguro kailangan ng malaking lupa para makapagtanim ng maraming gulay at halaman? Mali! Pwede kang magtanim kahit isang pader lang ang meron ka. Gamit ang mga lumang bote, kahon at lumang basket. Araw-araw, ang dami nating nakikitang pader na walang laman, bakod na nakatiwangwang o espasyo sa tabi ng lababo na hindi napapakinabangan. Sayang, diba? Isipin mo, yang mga pader na yan, pwede mong gawing isang masaganang hardin. Maraming Pilipino ang gustong mag-garden, magtanim ng sarili nilang pagkain, pero laging hadlang ang kakulangan sa espasyo. Ang hindi alam ng marami, ang solusyon ay nasa paligid lang natin, minsan nasa basurahan pa nga. Oo, yung mga patapong bote at lumang kahon pwede nang gawing taniman. Kaya naman narito ang Smart Pinoy DIY Vertical Garden Guide para sa'yo. Simpleng-simple lang to at halos walang gastos. Una sa lahat, mag-ipon tayo ng recycled materials. Hanapin mo yung mga 1.5 liter o 2 liter na PET bottles, mga lumang plastic container ng ice cream o mantika, mga sirang kahon o kahit mga sako ng bigas. Halos lahat ng ito libre lang. Sunod, ihanda na natin ang ating mga pots. Kunin mo yung bote, gupitin mo sa gitna. Pwedeng pahiga o patayo, depende sa trip mo. Yung mga kahon o sako, siguraduhin lang na matibay pa. Ang pinaka-importante, lagyan mo ng butas sa ilalim. Kailangan ito para sa drainage, para hindi malunod ang mga ugat ng halaman mo. Tandaan, happy roots, happy plants. Pangatlong step, i-mount na natin sila sa pader. Dito ka magiging creative. Pwede mong gamitan ng pako, tali, o kaya naman, kung medyo techy ka, gumamit ng wire mesh para mas maayos at mas marami kang maisasabit. Isipin mo lang, parang naglalagay ka ng picture frame. Pero imbes na litrato, buhay na halaman ang ilalagay mo. Pwede mo itong ilagay sa pader ng kusina, sa bakod ninyo, o kahit sa gilid ng labahan. Ngayon, oras na para sa pinakamasayang parte, ang pagtatanim. Lagyan mo ng magandang klase ng lupa ang iyong mga DIY pots. Kung may compost ka, mas maganda. Punan mo hanggang sa medyo malapit na sa bunganga. Tapos, itanim mo na ang iyong napiling halaman. Para sa mga baguhan, subukan nyo muna ang mga herbs tulad ng basil o mint. Pwede ring talbos ng kamote, kangkong o pechay. Mabilis tumubo ang mga yan at hindi gaanong maselan. At syempre, huwag kalimutan ang TLC, Tender Loving Care. Diligan mo sila regularly pero huwag sobra. Ang sikreto ay panatilihing mamasa-masa ang lupa pero hindi basang-basa. At siguraduhin mong nakakakuha sila ng sapat na sikat ng araw. Mga 4 na oras araw-araw, sapat na yon para lumaki silang malusog at masigla. Bonus tip pa. Yung pader sa tabi ng lababo ninyo sa labas, perfect yan. Kasi yung pinagbanlawan ng mga gulay o bigas, pwede mo nang idiretso pandilig, tipid sa tubig, masustansya pa para sa halaman. Ayan, sa ilang simpleng hakbang lang, ang dating blangkong pader, ngayon ay isa ng nakakabusog na vertical garden. Hindi lang ito nakakatipid sa budget, nakakatulong pa sa kalikasan, at aaminin mo, ang sarap sa pakiramdam na kumakain ka ng gulay na galing mismo sa iyong hardin. Sana ay na-inspire kayo na subukan ito sa inyong mga tahanan. At teka lang, huwag ka munang aalis. Sa susunod nating episode may isa pa akong life hack para sa inyo. Ituturo ko kung paano gumawa ng rainwater catchment system gamit ang lumang drum para libre na rin ang pandilig mo. Talagang tuloy-tuloy ang pagiging wais natin. Maraming salamat sa panonood mga ka-Smart Pinoy. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, please give it a thumbs up. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating DIY projects. Hanggang sa muli,